Ito yung nakakatawa. Ito ba'y kanilang sinadya o ano bang gusto nilang palabasin nilang sa mamamayang Pilipino? Sila'y matatalino? Sila'y naglalaro lang? O talagang hindi seryoso? Alam nyo kung bakit? Pasintabi na po. Sarili kong opinion ito. Itong ating mataas na kapulungan, Senado, dapat nasyonal, dapat ho talagang kahanga-hanga at pwedeng ipagmalaki ang kailang ginagawa. Pero alam ba nyo itong ginagawa ngayon ng Senado, leader by Senate President Escudero? Alain nyo na ang ginawang chairman ng Committee on Ethics ay si Robin Padilla. Alam ba nyo kung ano yung trabaho ng Ethics Committee? Yan yung magpaalaala, magdisiplina, kung kinakailangan magtanggal pa, magrekomenda ng pagtatanggal sa mga membro. Dapat dyan ay mataas ang level, professional, talagang senador ng Republika. Dapat talagang kahanga-hanga, kapanipaniwala, ang galaw, pananalita, pananamit, at yung kaalaman sa national at na international issue. Ganyan dapat ang senador. Pero dahil sa Ethics Committee ang ibinigay kay Robin Padilla, at na ang committee ito ang magdidisiplina sa mga pasaway, umaabuso o wala sa lugar na senador o member ng Senado. Sa tingin ninyo, bagay si Robin Padilla na maging chairman ang didisiplina sa kanilang mga kasamahan? Didisiplina sa senador? Para maging kagalang-galang? Para maging kapanipaniwala? Para maging mataas ang level ng galaw, pananalita? Dahil sabi, decorum ang atin dapat na mga senador. Kasi si Robin Padilla ang ginawang chairman ng committee ito eh. Isa pa lang yan. Pangalawang committee, isa pa, ito. Although dati na niyang ginawa niyan, wala namang nangyari sa loob ng 3 taon. Ginawa siyang chairman ng Committee on Constitutional Amendment na dating hawak niya, nasa kanya pa rin. Ano bang trabaho ng committee niyan? Yan ang babalangkas sa ating saligang batas. Kung gustong i-amend, gustong baguhin, gustong palitan, o anumang proseso sa posibleng pagbabago ng saligang batas, ang Committee on Constitutional Amendment ang siyang gagawa nito. Siyang magpupropose or lalaban tungkol sa para maging matino, matibay ang ating saligang batas. Kung mag-a-amend ng bagong yung ating 1987, trabaho niya. Kung gagawa ng bagong batas na kinakailangan para ayusin ang ating konstitusyon, ang committee ring ito. Ngayon ay muling ipinagkaloob kay Robin Padilla. Na alam naman natin, artista politiko pero hindi abogado. Nakatulad din natin. Ay bakit ganon? Yung mga sensitibong posisyon na dapat abogado o dapat talagang nababagay sa posisyon, pasintabi na, bakit hindi siya ang naghawa? Yung constitutional amendment, dapat yan ibinigay kay Pia Cayetano dahil abogado yon, o kaya Alan Peter Cayetano, o kung sino mga abogadong kamembro, supermajority na hawak na Escudero. Yung Ethics Committee dapat siguro hindi lang abogado, dapat yun talagang mataas ang level, maayos manamit, maayos manalita, at talagang may disiplinang senador. Kung sino man yung bahala na kayo. Kaya natanong ko, ito ba pinag-isipan? Ito ba katawa-tawa? O ano ba ito? Pasintabi na kay Robin Padilla, hindi ko naman siya sinasabing walang kakayanan. Kaya lang sa kanyang galaw bilang aktor politician at sa nakaraang 3 taon bilang senador, o ano bang nakita natin? Ano bang inyong observation? Siya ba ay naging mataas ang pagkatao? Siya ba isang kahanga-hanga? Siya ba isang senador na dapat ipagmalaki? Siya ba isang senador na punong-puno ng maraming tanong at punong-puno rin ng mga hinahanap yung ating mga kabayan bilang senador? Ano sa palagay ninyo? Iso lang po, walang personalan.
Pero siyempre, sila po ay public servant, sila ay elected official, napakasensitibo ang kanilang posisyon, kaya hindi pwedeng hindi pag-uusapan. Kahit na ang dating ay parang personal, pero ang issue lang ho ito. Issue lang. Kasi yung posisyon yan ay hindi biro na hinahawakan. Di ba? Okay? Anyway, sunod na ating pag-usapan. Ay itong nangyari nga ho sa banggaan ng dalawang barko ng pag-aari ng China diyan sa West Philippine Sea. Salamat sa ating Philippine Coast Guard. Mabuhay ang mga Coast Guard. Kahit anong mangyari, kahit na outnumber sila sa dami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, hindi sila natatakot. Kahit halos talagang banggain na sila. Actually, yung nangyaring yun, na ang nabangga ng Chinese Coast Guard ay yung kailang barkong pandigma ng People's Liberation Army. Pero baliwala yung pagkakabangga. Kung hindi naharangan yun, kung hindi tumama yung Coast Guard, Chinese Coast Guard vessel na yan, doon sa kailang barko, ay talagang malamang ang tinumbok ay yung ating barko. Ano kaya ang mangyayari sa kanila? Matindi. Alam naman nyo, ay sa lakas ng bangga, halos maputol yung unahan ng barko ng Chinese Coast Guard. Eh kung yun ang tumama doon sa ating barko na maliit, ay bueno, baka lumubog. Pero sa kabila nun, hindi po natinag, naging magpakumbaba at pinakita ng ating mga Coast Guard na sila ay mga professional. Kahanga-hanga yung kailang galaw. Mabuhay po ang ating mga tauhan ng gobyerno na nagsasakripisyo yan sa isyu ng West Philippine Sea. Okay? Sa lahat ng klaseng panggigipit. Sunod ay habol natin itong isyu na maraming feedback na negative, may positive din. Kasi nga ho, bitin. Walang pinangalanan si Pangulong Marcos kung sinong politiko, sinong kaalyado ang posibleng sangkot sa scam, nawawalang pera sa flood control project. Sinabi lang niya halaga ng pondong ilaan, mga lugar na nagkaroon ng proyekto, at pangalan ng mga kontraktor. Bitin kasi hindi niya binanggit ang pangalan. Sino kakasuhan ngayon? Yung kontraktor, sino may-ari niya? Diba? Pero kung pinangalanan niya, sinong gobernador, sinong iba pang politiko, congressman o senador, mas kapanipaniwala. Kung sinong public works official or taga-executive department na binanggit ng Pangulo, kung sino man yon, mas matapang, mas maganda. Pero ang problema ay inamin ng Pangulo na ayaw daw niya na maging personal o maging parang magkahiyaan. Eh bakit? Mr. President, 545.6 billion sa loob ng 3 taon ng iyong administrasyon. Ngayon ang pagdududa ay ninakaw, nawala. Kaya nagkaroon ng baha. Tapos kulang pa rin ang inyong lakas ng loob, Mr. President. Nabanggitin ang mga pangalan ng mga taong nasa likod nito. Bakit? Bakit po? Nagtatanong lang. Bakit ganon, Mr. President? Any comment, reaction? Malaya po kayo.